para doon sa mga Chinoy at purong Pinoy na gusto makiselebrate sa Chinese New Year, ano yung pinaka-importanting gawin sa mismong pagsalubong ng Year of the Fire Horse para pumasok ang swerte? Bale napakaimportante po talaga is, kailangan po 'no, ito pagsalubong natin ng mga 'tong Chinese New Year, ma-maintain natin yung tinatawag na positive emotion or positive mindset, okay? Yun po talaga yung pinakaimportante. Bukod sa mga lucky charms, bukod sa mga pampaswerte na pwede nating gawin or mga ritual, importante rin talaga sasabayan po natin ng kailangan magandang loob tsaka magandang kaisipan po, okay? Kasi 'di ba may kasabihan tayo lagi, first impressions last. So itong 16 and 17 na 'to, lahat po ng mga magagandang energy po na meron sa atin, yun po yung mas more mina-manifest natin para sa buong taon. So dapat positibo pala tayo, bawal mainit ulo, bawal magsungit, nakangiti starting today and then tomorrow. Dahil mamayang 12 midnight pa, diba? Yun talagang pagpasok po ng Chinese New Year. May simpleng ritual ba o gawain sa bahay na pwedeng gawin para swertihin? At paano rin, Coach? Marami din po sa atin, may trabaho bukas. Baka alas 12, tulog na sila. Dapat ba manatili rin kaming gising? Opo, bale ganito po yun 'no, kasi ang pag mamaya po kasi yung pagsalubong po natin ng Chinese New Year, papatak po siya ng 12 midnight, okay? So most likely, what we do is, nagpe-prayer po tayo, okay, para to welcome the good energy. Kung meron po kayong mga insenso, okay, we can light 3 pieces of incense, pero sa mga wala naman pong insenso, pwede naman po kahit mag-prayers lang. Okay, so tatandaan na natin paano tayo gumawa ng prayers. Una, humarap muna tayo sa loob ng bahay, magbigay tayo ng salamat sa lahat ng mga magagandang nangyari sa atin para for the year. Then after that, haharap po tayo naman palabas ng pinto natin or bintana natin para i-welcome naman yung mga wishes na gusto nating gawin. Now, yung Cheryl, yung tinanong niyo po na kapag paano po sa ating mga hindi po talaga makakapag-antay ng 12 midnight, huwag po kayong mag-alala. Kasi sa 12 midnight po, magsisimula pa lang ang tinatawag natin February 17 na Chinese New Year. So kung mga hindi po makakaantay, pwede niyo po siyang gawin kahit yung paggising niyo po ng bukas ng umaga. Tandaan niyo po, ang Chinese New Year po is not only on the time. It's on the 17th ng mamayang gabi, okay, hanggang sa 11:59 bago tumawid ang February 18. So meron tayong isang buong araw na pwede gawin po natin yung mga wishes natin or yung mga preparasyon natin sa paghanda po ng Chinese New Year. Meron dyan, like, taon-taon, tinatanong, I'm sure, ikaw, Coach, ano ba yung best na kulay na isuot para ma-activate ang good luck? Yan ba ay, well, ako ngayon, naka-red. Red ba sa lahat or depende sa Chinese zodiac animal sign? Okay, bali meron kasi tayong tinatawag na mga lucky colors, no? So meron tayong mga tinatawag na like example based on the lucky element. This itong 2026, ang lucky color po natin is blue color. So sa pagsuot po ng blue color sa mga important activities, nakakatulong po siya. Pero alam niyo po, pagdating po sa pagsalubong ng mismong traditional lang ng Chinese New Year, okay, still yung suot niyo po pa rin ang pinakaswerte. Dapat po magsuot pa rin tayo ng red color para to welcome the good energy. Hindi po magbabago yan at whatever the year is, okay? Red is always the symbol of young energy or what we call the positive energy. So it's a symbol of happiness and joy and also symbol of prosperity. Okay? Kasi yun po yung fire element. So wala pong kinalaman niya kahit fire horse this year or water horse or something. Importante, pagsuot po ng red sa pagsalubong natin sa Chinese New Year is a symbol kagad na ina-accept na natin yung luck energy.